Go-offer ka, dagdagan mo. At ayoko ng cheque. Cash ang gusto ko. O sige. Madali naman akong kausap eh. Pumunta ka sa opisina ko sa Makalawa at ihahanda akong cash na gusto mo. At sa palagay mo naman, pagtitiwalaan kita? Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang pinabalak. Hindi ako traidor at lalong hindi ako kriminal. Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay. Nasaan na si Alfon? Busy siya. Kaya sa akin niya binili ng kailangan mo. O ano? Kukunin mo na ba? Magkano ba inihanda niya? 2 milyong piso. Hanggang doon na lang daw ang offer niya. Take it or leave it. Okay, sige, pwede na yun. Pero ayoko ng cheque, ha? Oo, yun daw ang gusto mo. Pero, may kasama ka ba? Bakit? Kailangan mo kasi ng katulong sa pagbubuhat. Nakikita ba ang sakong yan? Diyan nakalagay ang pera mo. Ang dami naman sako niyan. Oo, puro coins kasi ang laman ng mga sakong yan. Ano? Puro bariya ibabayad niya sa akin? Teka, sandali ah. Sasagutin ko lang tong phone. Hello? Oo, narito siya. Kakausapin mo? Si Kuya Alpon ang tumawag. Gusto ko lang makausap. Akin na. Hayop ka, Alpon! Bakit puro bariya ang ibabayad mo sa akin? O hindi ba't ayaw mo ng cheque? Kaya hayan ang cash na gusto mo. Ginagago mo ba ako? Oo, cash ang gusto ko pero hindi coins! Sinasadya mo yata ako insultuhin eh. 2 milyon yan, Gary. Kaya dapat mong paghirapan. Pasalamat ka pa nga. Dahil sa maliliit na sako ko lang yan iniligay. Para hindi ka gaanong mahirapan sa pagbubuhat. Uulitin ko, 2 milyong piso yan. Pero kung nagdududa ka, di bilangin mo. Leche ka, Alpon! Pagbabayaran mo ang panggagago mo sa akin! Nakaka-insulto talaga, unggoy na yun. Alam ko may iba pa siyang binabalak. Hindi ako dapat maging kampante, kaya uunahan ko na siya. Humanda ka, Alpon, dahil bilang na ang mga araw mo. Mahigit 2 linggo nang nakalipas. Hindi na nagparamdam si Gary. Barya lang palang katapat ng siraulong yon. Pero sana naman, manahimik na siya ng lubusan para maging tahimik na rin ang pagsasama namin ni Marietta. May kanina pa tayo nag-iitay dito. Sigurado ka man dadaan yung inabangan natin. Oo. Noon pa man, nag-surveillance na ako kaya nakatitiyak akong dadaan siya dito. Ayun na. Dumarating ng kotse inaabang natin. Humanda na kayo. Ngayon na! Sunog pati ang kaluluwa mo, Alpon! Kaya ikumusta mo na lang ako kay Satanas! Hello? Bakit? Ano nangyari? Sige, pupunta ako ngayon din. Mami! Mami! Oh, Mami! Carmen, bakit umahangos ka? Mami, napanood ko sa flash report sa TV na naambos daw po si Daddy. Ano? Sigurado ka? Opo, Mami. Wala na po si Daddy. Hindi po siya nakaligtas. Hindi. Hindi totoo yan. Ano ba talaga nangyari? Tinambangan si Kuya ng hindi pa kilalang grupo ng mga salarin. Sumabog ang sinasakyan niyang kotse kaya nasunog ng kanyang katawan. Sigurado ka bang siya yun? Nakita ko mismo ang kanyang sunog na katawan. Oo, sunog din ang kanyang mukha pero hindi ang kanyang sapatos at wallet. Alam ko sa kanya yun. Pati na rin ang kanyang cellphone na recover din. Sino ba sa palagay mo ang may kagagawa noon? Bakit mo tinatanong? Wala ka bang alam? Wala.
Wala akong alam. Sigurado ka bang hindi mo sila kilala? Wala talaga akong ideya kung sino mga yun. Bakit ba ganyan ka ako magtanong? Iniimbestigahan mo ba ako? Relax ka lang. Huwag kang hyper para hindi ka mahalata. Hindi ko na gusto ang tono ng pananalita mo. Uulitin ko, wala akong alam. At katulad mo, gusto ko rin malaman kung sino may kagagawa noon. Bakit hindi mo subukang humarap sa salamin at magtanong ka? Baka sakaling makita mo rin ang kasagutan. Bakit, Julio? Ako ba ang pinagbibintangan mo? Ano bang nararamdaman mo? Guilty ka ba? Malinis ang konsensya ko. Wala akong kasalanan. Marahil nga hindi ikaw may kagagawa nun, kundi ang iyong kalaguyo. Julio, Malay ko ba kung magkasabot kayong dalawa? Kayong dalawa nakita kong may malinaw na motibo para gawin yon. Dahil gusto niyo makuha ang mamanahin mo. nagkakamali ka! Kaya wag mo akong paparatangan ng ganyan! Sige, magkaila ka, Marieta. Pero pasasambat lalabas din ang tunay mong kulay. At kapag napatunayan kong may kinalaman ka rito, sisiguruhin kong mabubulo ka sa bilangguan. Daddy, bakit mo kami iniwan? Ang galing niyo talagang umarte. Pero hindi pwede sa akin yung drama niyo. Lalong-lalo ka na, Marieta. Pwede ba, Lara? Tigilan na natin ang bangayang ito. Alang-alang man lang kay Daddy. Huwag mo nang kasangkapanin pa si Daddy. Ang pa-plastic niyo. Paiyak-iyak pa kayo pero deep inside, tuwang-tuwa pa kayo sa nangyari. Dahil makukuha niyo na yung mamanahin niyo. Huwag kang mag-alala. Dahil kung sakali mang may mamanahin ako, isasampal kong lahat yun sa pagmumukha mo. Kapal ng mukha mo. Sitigil kayo. Igalan nyo kahit man lang ang bangkay ni Kuya. Itong dalawa lang naman na to ang hindi marunong gumalang eh. Di sila marunong magpakatotoo. Tama na sabi yan! Ano ba? Mas mabuti pa siguro magpahinga na kayo. Ako na muna ang bahala rito. Alam ko, walang ibang may kagagawa noon kundi si Gary. At hindi ko alam kung anong susunod niyang gagawin. Kaya natatakot na rin ako sa kanya. Mami, Carmen, malalim ang iniisip ninyo. At mukhang haggard na haggard kayo. ang dami kasing gumugulo sa isip ko. Hindi na nga ako makakain at makatulog eh. Pati paliligo, nakakalimutan ko na rin. Ang lagkit na nga ng katawan ko. Alam niyo, Mami, nakakadagdag din ng stress ang hindi pagligo. Kaya maligo na kayo. Gumamit kayo ng Shield Bath Soap para may protection kayo laban sa sakit. Oo. Alam kong protektado ako sa Shield Bath Soap, pero hindi lang proteksyon sa sakit ang kailangan ko, kundi proteksyon sa mga taong nag-aakusa sa akin. Mami, huwag niyo naman po sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero may duda rin po ako eh. May kutob po kasi akong si Tito Gary ang may kagagawa ng pananambang kay Daddy. Hindi po ba dati siyang sundalo na natanggal sa serbisyo? At kayo na rin po nagsabi na marami siyang kaibigang iba pang sundalo na nag-awol. Kaya meron po silang kakayahan na gawin yun. Tama ka. Dahil yun talaga ang plano niya. Gusto niyang patayin ang iyong ama. Alam po ninyo tungkol doon? Don't tell me magkasabot kayo ni Tito Gary. Kung ganon, tama palang pinaparatang laban sa inyo. Oo, aaminin ko. Magkasabwat nga kami pero nagbago na isip ko. Sa katunayan, ako pa nga ang gumawa na paraan para magkausap sina Alfon at Gary. Binayaran ng daddy mo si Gary para patahimikin niya tayo. Akala ko naman ayos na ang lahat. Pero ganun pa rin ang nangyari. Kaya nga natatakot na ako. Dahil baka tayo naman anak. Baka tayong isunod ni Gary. Teka, sino yung umiinom ng kape sa mesa? Bakit bigla akong kinabahan? Alfon? Kumusta ka na, Marieta? Ikaw nga ba yan? Oh, bakit takot na takot ka? Ngayon ka lang ba nakakita ng multo? Hindi totoo ito!
Hindi. Hindi totoo ang nakikita ko. Patay ka na, Alfon. Patay ka na! Oo. Patay na nga ako. At ikaw ang pumatay sa akin. Hindi. Kriminal ka, Marieta. Hindi. Kriminal ka. Hindi ako! Hindi ako nagpapatay sa'yo! Huwag ka nang magmaang-maangan! Alam kong pera ko lang ang habol mo. Pero pinakasalan pa rin kita dahil mahal kita. Handa ko ring ibigay sa iyong lahat-lahat. Pero bakit ito pang iginanti mo? Hindi kita mapapatawad. Buhay ang inutang mo. Kaya buhay din ang sisigiling ko! At ako mismong papatay sa iyo. Papatayin ka ng multong ginawa mo! Wag! Wag kang lalapit! Ipapakita ko sa iyo kung paano magalit ang isang multo! Wag, Alfon! Halika! 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 Isasama kita sa aking hukay. Halika! Mamamatay ka, Marieta. Mamamatay ka. Papatayin ka ng multong ginawa mo! Panaginip. Panaginip lang pala. Isang masamang panaginip. Pero bakit ganon? Para talagang totoo. Nahihirapan pa rin akong huminga. Makapagilamos nga muna sa banyo. Bakit ba ganito ang tsura ko rito sa salamin? Parang napakatanda ko na. Hanggang kailan kaya ako gagambalain ng multong tinatatakutan ko? Ano? Basta na. Wala pa ba yung malato namin? Hintay-hintay lang kayo. Hindi naman ganun kabilis yun eh. Sigurado ka ba meron kaming mahihintay? Ayoko maghintay ng wala, ha? Siyempre meron. Pwede ba? Nagpauna na nga ako ng ₱250,000. Oo nga, oo. Kalahating ₱1,000,000 pero 5 naman kami hati-hati ro. Kaya 100,000 lang kami. Tapos puro barya pa. Grabe ka talaga, oo. Ano magagawa ko kung puro bariyang na dilihensya ko? Huwag ka mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi na bariyang ibibigay ko sa iyo. Magkano naman yun? Hindi ko pa alam. Basta maghintay lang kayo sa pag-ulan ng biyaya. Oy, Gary, siguruhin mo lang, ha? Dahil ayoko na pinapaasa ako sa wala. Kapag hindi naman yung sinasabi mo pag-ulan ng biyaya, ikaw ang paulan ako ng bala. Magsasama ko ni Alfon sa hukay. Next week, pumunta kayo ng opisina. Ikaw, si Carmen, si Lara, at si Gary. May sasabihin ako sa inyo. Bakit kasama si Gary? Ano bang meron? Basta't kausapin mo siya. Kailangan naroon din siya. Julio, hindi kita maintindihan. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Huwag ka na magtanong. Malalaman mo rin kapag nagharap-harap na tayo. Oh, bakit kailangan naroon pa ako? Hindi ko rin alam. Wala akong ideya. Hindi maganda ang kutob ko. Malamang na isa yung patibong. Kaya hindi ako pupunta. Hindi matutuloy ang appointment na yon kung hindi ka sisipot. Basta hindi ako pupunta. Pero, teka, kung tungkol yun sa last will and testament ni Alfon, baka sakaling pag-isipan ko. Hindi sinabi ni Julio kung ano agenda. Pero malamang na last will and testament nga ni Alfon ang kanyang sasabihin. Ha? Ibig mo sabihin, may mamanahin ka nga. Hindi ako sure. Pero kung gusto mong malaman, edi pumunta ka. Okay. Ngayong narito na kayong lahat, pwede na tayo magsimula. Teka muna, Tito. Hmm? Anong ibig sabihin nito?
Sinong lalaking yan? Tsaka bakit siya nandito? Ako si Gary. At hindi ko rin alam kung bakit ako pinatawag ng tito mo. Narinig ko na yung pangalan mo. Ikaw pala yun? Ang magaling na kabit ni Marieta? Ano? Ibang klase ka, Marieta? Sampid na nga kayo mag-ina. Nagsama pa kayo ng isa pang sampid. Ayoko nang makipagtalo sa iyo, Lara. Kaya pwede ba, Julio? Tapusin na natin ito. Ano ba talaga ang dahilan ng pagpupulong na ito? Okay. Hindi na ako magpapaligay-ligay pa. Simulan na nating talakayan ng last will and testament ni Alpon. Last will and testament ni Daddy. Oo. Tito Julio, sigurado ba kayo? Yung ba talaga ang agenda ng pagpupulong na ito? Oo, Lara. Yun ang ilalahat ko sa inyo. Ganun. Hindi ko gusto to, Tito. Don't tell me, kasama rin sa hatian ng unggoy na ito. Pwede ba? Huwag ka muna mag-react. Basta! Hindi ako makapapayag. Magpoprotesta ako kapag hindi ko nagustuhan ang last will and testament ni Daddy. Lara, sabi ko naman sa iyo, mamaya ka na magsalita. Hayaan mo munang ilahat kong nilalaman ng last will and testament ni Kuya Alpon. Sandali lang, Tito. Kung ano man ang nilalaman ng last will and testament ni Daddy, at kung meron man siyang ipapamana sa akin, gusto kong i-waive ang aking karapatan. Kaya pipirma ako sa isang waiver. Carmen? Di mabuti kung ganon. O ikaw, Marieta, willing ka rin bang gayahin ang mabait mong anak? Alam mo, Lara, ang kay Pedro ay kay Pedro. At ang kay Juan ay kay Juan. Kaya ang sa akin, akin. At hindi ko ibibigay kahit kanino. Wow, grabe ka talagang sumipsip. Taig mo pa ang isang linta. Tama na ang dakdak. Magtatagalan tayo kung patuloy kayo magbabangayan. O kaya nga, umpisahan mo na para matapos na ito. Atat talagang hayok na buhaya. Tama na sabi. Ano ba? Ako hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Kaya sasabihin ko ng pinakabuod ng last will and testament ni Kuya Alpon. Sige, Tito. Sabihin nyo na. Pero siguruhin nyo lang na magugustuhan ko yung maririnig ko. Okay. Mahati lang sa dalawang bahagi ang lahat ng yaman at ari-arian ni Kuya Alpon. At yun ay paghahatian nyo, Carmen, 50-50 ang hatian nyo. Ganun lang kasimple ang last will and testament ni Alpon. Teka muna. Hindi ba ako kasali sa hatian? Oo, Marieta. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Kung ganun, bakit mo pa pinatawag si Marieta kung wala rin pala siyang mamanahin? Ano to? Isang insulto? At yun din ba ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag para ipaalam sa akin ng isang malaking katarantaduhan? Actually, may mamanahin din kayong dalawa. Pero ibang manang ibibigay ko sa inyo. Anong ibig ko sabihin? Ano pa? Di Calaboso. Yun ang mamanahin yung dalawa. Okay, Teniente. Arrestin niyo sila. Teka, sandali! Hayop ka, Julio! Anong ibig sabihin nito? Oo nga naman, Julio. Bakit mo kami pinapa-aresto? Huwag na kayo magtanong. Dahil alam niyo ang inyong kasalanan. Illegal arrest ang ginagawa nyo. Wala kayong sapat na basihan para arestuhin kami. Julio, wala akong kasalanan. Hindi mo ako dapat idawit dito. I'm sorry, Marieta. Pero may sekretong voice recorder ang telepono niyo. At nakarecord doon ang mga conversation niyo ni Gary. At matibay na yung ebidensya laban sa inyo. At meron kaming hawak na warrant of arrest para sa inyo. Kaya wag nyo sabihing illegal ang paghuli sa inyo. Anong kasong isinampan nyo laban sa amin? Frustrated murder. Ano? Frustrated murder! O paano nangyari yun? Dahil hindi kayo nagtagumpay. Alfon! Daddy! Daddy! Buhay ka? Bakit, Gary? Ano bang palagay mo sa akin? Isang multo? Kung ganun, ikaw? Oo, Marieta. Ako nga ang nakita mo nung isang gabi. Patay ka na. Nakarating ka na sa impyerno, kaya sabi mo kung sinong demonyo ang naghatid sa'yo pabalik dito! Gusto mo bang malaman kung bakit buhay pa ako? O sige, ikukwento ko. Minalas kasi ako ng gabing yon. At hindi ko akalaing ang kamalasan kong yon ay magiging isa palang swerte. Sino kaya siraulong ito na natutulog sa gitna ng kalsada? Hindi ako makakadaan sa magkabilang tabi dahil makipot lang itong kalsada. Gigisingin ko na lang siya. Lasing lang siguro.
Hoy. Hoy. Gumising ka nga. Hoy. Kanina pa ako gising. May hawak kang baril. Ano ibig sabihin nito? Hold up? Hold up ito. Kaya akin ang moral mo. Sandali. Oh, ayan. Malaki laman yan. Kaya pwede na siguro akong umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Kursunada ko suot mong sapatos at topsider. Ha? Mas bagay sa akin yan. Kaya, hubay. Ano? Grabe ka naman. Wala kang patawad. Pati itong kotse mo. Ang ganda, bagong-bago. Kaya ibigay mo rin sa akin ang susi. Anak ng wedding naman, ho. Minamalas ako. Ano ba yun natin? Ha? Tatangat ka nga pa dyan. Hubarin mo na sa sapatos mo at ibigay mo na sa akin ang susi ng kotse. Hindi ako napatay mo, kundi ang hold-upper na yon. Sinuswerte ka nga. Pero matatapos din ang swerte mo. At ngayon naman mag-uumpisang kamalasan mo. Sige, Tanyente. Dalhin nyo na sila sa presinto. Alpon! Alpon! Sandali! Huwag mo ako idamay! Wala akong kasalanan sa iyo! Huwag kang mag-alala, Marieta. Kung talagang wala kang kasalanan, maabsuelto ka. Pero sa ngayon, maghanap ka ng magaling na abogadong magtatanggol sa'yo. Alam mo bang walang itinira sa akin ng hold-upper na yon maliban sa aking boxing short at sando? Tapos tinawagan ko si Julio. At nang malaman namin yung nangyaring ambush, kinausap ko yung mga investigador. At ako mismong nag-identify na si Kuya Alpon talaga ang napatay ng mga salarin. Ibig niyo sabihin, sa umpisa pa lang, alam niyo nang buhay pa si Daddy? Oo. Todo emote pa naman ako sa harap ng ataol. Hindi pala ikaw, Daddy, iniiyakan ko. Ano ba talaga motibo niyo? At hinayaan niyo maniwala kaming patay na nga kayo. Lara, kailangan kong gawin yon para malaman ko kung sino talagang may pakananon. May kutob na ako na si Gary ngayon, pero kailangan ko ng ebidensya. Ang mabuti naman, nadakip ng kriminal na yon. Pati na rin yung oportunista niyong asawa. Mukha talaga siyang pera. Sabi ko naman sa iyo, Kuya, hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yun. Pero nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko pang ang demanda laban kay Marieta. Nag-aalala kasi ko kay Carmen. Alam kong labis siyang nasaktan. Daddy, huwag mo na siyang intindihin. Kriminal lang nanay niya. Kaya dapat lang na mabilanggo si Marieta. Nakikiusap po ako sa inyo, Daddy. Huwag niyo nang idamay si Mami. Naging honest naman siya sa inyo eh. Oo. Inamin niyang nagkikita pa rin sila ni Gary. Pero hindi niya sinabing may masama palang binabalak ang kudas na yon. Malay ko ba? Kung gusto talaga ng mami mong mamatay na ako para makuha niyang kanyang mamanahin. Actually, may mamanahin talaga siya sa ginawa kong last will and testament. 3 kayong maghahati-hati sa ari-arian ko. Pero gusto ko na yung palitan. Kayong 2 na lang ni Lara ang pamamanahan ko. Okay lang po. Kahit hindi niyo ako pamanahan. Pero sana naman po, huwag niyo nang ituloy ang demanda ninyo laban kay Mami. Please, Daddy. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag na po ninyong idamay si Mami sa kasong isinampa ninyo. Carmen, ipaubaya na lang natin sa korte ang magiging kapalaran ng mami mo. Daddy. Kung talagang inosente siya, siguradong mapapawalang sala siya. Pero kung guilty nga siya, ay pagbabayaran niyang nagawa niyang kasalanan. Anong ginagawa mo rito? Papaano ka nakalaya? Nakapagpiyansa na kasi ako. Ikaw, kumusta ka na? Meron ba magpapiyansa sa'yo? Bakit? Hindi mo ba ako tutulungan? Iiwan mo na ba ako? Ha? Bakit naman kita tutulungan? Wala naman ako mapapala sa'yo eh. Kaya magiging pabigat ka lang sa akin. Walang hiya ka, Gary. Nadawit ako sa kaso ng dahil sa kagagawan mo. Pagkatapos, pababayaan mo ako. Napakasama mo! Huwag kang mag-alala. Bago tayo tuluyang magkahiwalay, may pabaon ako sa'yo. Eto, kunin mo. Sabon? Oo.
Shield Bath Soap. Alam ko kasing ilang araw ka nang hindi naliligo eh. Kaya kailangan mo niyan. Para naman may proteksyon ka laban sa sakit na dulot ng germs. Baka kasi dito ka na sa kulungan tumanda. Kaya kahit pa paano, mapapanatili mo yung magandang kutis. Okay, sige, maligo ka na. Amoy lupa ka na eh. O paano? Alis na ako. Kaya good luck na lang at sana mag-enjoy ka sa iyong bakasyon. Hayop! Hayop ka talaga! Makakarma ka rin! Sino ba sa ating dalawang kinakarma? Hindi ba ikaw? Hayop! Makakalabas na kasi ako samantalang ikaw, nakakulong ka pa rin. Kaya, sorry ka na lang. Better luck next time. Bye-bye! May natitira pa akong pera. Kaya tatakas ako. Lalayo na ako. At pupunta ako sa isang lugar na hindi nila masusundan. Ah! May humarang na van sa dadaanan ko. May mga bumaba sa van. May hawak silang baril. Hindi! Babarilin nila ako! Wag! 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 Sabi ko naman sa iyo, Gary. Pauna ng kita ng bala kapag pinaasa mo ako sa wala. Isa pa, kailangan na talaga kitang iligpit dahil baka ikanta mo pa ako. Wala na si Gary at nahuli na rin ang mga pumatay sa kanya. Kaya wala na sigurong dahilan para ituloy ko pang kaso laban kay Marieta. O, iurong ko ng demanda laban sa kanya. At isa pa, yun lang ang paraan para magkasama kami ni Carmen. Di pa naman siguro huling lahat para magkaayos kami. Maraming salamat, Alfon. Maraming salamat sa ibinigay mong isa pang pagkakataon. At patawarin mo ako kung naging mapaghangad ako. Malaki rin ang kasalanan ko sa iyo, Marieta. Lalong-lalo na sa anak natin. Kaya patawarin mo rin ako. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang importante, kung paano tayo mag-uumpisang muli. Oo, at hindi pa huling lahat para magsama-sama tayong muli ng anak natin. Pero, paano na si Lara? Kaunting panahon na lang at matatanggap na rin kayo ni Lara. Paano mo nasabi yan? Nagkausap na kami ng masinsinan. Pero kailangan pa niya ng konting panahon. Huwag kang mag-alala dahil magiging maayos din ang lahat. At sama-sama nating haharapin ang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Diego Bandido,